ba tayo? Parang wala naman tayong BP ah. Di ba? Wala naman tayong BP. President lang. President lang nagtatrabaho eh. So, president lang meron tayo. So, ayun na nga. Ngayong araw na to, ay nagsalita na si Sara Duterte sa issue ng kanyang butihing asawa, butihing partner, butihing kajaming. Jam ba sila? Sa tingin nyo, jamming sila? Ako, naniniwala ako na kinakabahan na to. Kitang-kita ko yung wibla ng muka. Nasa kanila ang sentro ng kontrobersiya. Nasa kanila po ang sentro ng anomalya. Ng pagpatay. Ng paglaganap ng ipinagbabawal na droga. O, diba? Karma is real. Siga noon, puting later. Para silang pusang gala na walang bahay. Kung san-san nagtatago. Diba? Ay, hindi pala pusa. Daga pala. Para silang mga dagang bahay, no? Na nagtatago sa kanal, sa drainage, para hindi makita. So, ayun, shout out sa lahat ng PBBM supporters. Ayan, mega love shout out sa inyo. And Solid BPM Squad, shout out sa inyo. And mga solid kabirador natin dyan, shout out sa inyo. At sa lahat po ng ating bagong subscriber, thank you so much. So, ayun, pakinggan na natin at bibigyan natin ng reaction. Kumukulo at ng 30 months sa issue ng pagpupustoy umano ng 6.2 billion pesos na drug shipment ng pwede mamatay yung reaction mo. Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Juan Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para Wait lang. May napansin ako. Tingin ka sa camera. Yan, dapat ganyan lang. Focus ba? Ayan, dapat nakafocus ka ba nagsasalita? Hindi yung nag-iisip ka ng palusot. klaro yung mga linya na pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks, makikita nyo naman. What? Political harassment coming from you. Coming from them.
harassment? May ganon? Ang alam kong political harassment, yung ginawa nila noon. Yun lahat na nambabati ko sa kanila. Binantaan. Pinatahimik. Yun ang alam kong political harassment. Diba? Lumabas siya, umalis sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano yung dapat at ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Huwag niyo daw kakalimutan. Guys, arinig niyo? Ang tunay na kalaban ay kahirapan. Pusang gala. Huwag na tayo maglokohan. Kasi ang kahirapan, guys, ang totoong sanhi niyan, tayo din. Wala yan sa inyo, Sarah. Wala sa inyo. Kahit sinong Poncio Pilatong nakaupo dyan, pag pinili ng tao na gusto nilang maging mahirap, mahirap sila. Pag ginusto ng tao na yumaman sila, yayaman sila. Huwag nating gawin palusot po, okay? Na naghihirap ang bansang Pilipinas. Okay? Nasa lifestyle yan. Alam na namin ang kasunod ng sasabihin mo. Na walang ginagawa ang gobyerno, bagong gobyerno. Diba? Regarding sa kahirapan. Tama ba? Yan yung gusto mong iparating. Ang galing. Gusto Na ma-divert ang issue sa kahirapan. Bakit nung nakaupo ang tatay mo? Diba? Ang dami pa rin mahirap. Natapos ang termino ng tatay mo, ang dami pa rin mahirap. Paki-explain nga. Kung talaga ang susi sa kahirapan, ang pagkatrabaho nyo, diba? O di dapat wala nang mahirap. Di dapat, diba? Pare-parehas na tayo mayayaman. Pare-parehas tayo may sports car. Diba? You're red. Yan ang sinasabi natin. Madali magsalita, mahirap patunayan. Lalo na kung nagpapaawa ka. Lalo na pag gusto mong kumuha ng simpatya. Busy-busy ang presidente natin. Okay? Napaunla din ang bansa ngayon. Yung kahirapan sa totoo lang, gamit na yan. Kay ERAP pa lang. Ngayon gagamitin mo ulit. Diba? Si ERAP noon. ERAP para sa mahirap. Diba? Pero di amak na mas okay yung kay ERAP. Kasi sa buong taon na umupo siya, hindi tumaas ang bigas. Totoo yan. Nakapokus ang administrasyong Estrada noon sa agriculture at sa manufacture.
kasi marami pa manufacturer dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Di ba? Tapos gusto mong gamitin ulit ngayon yan dialogue na yan. Ha? Sara Duterte para sa mahirap. Ay! Pagpatuloy na natin. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema, basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Yan! Yan talaga dapat tutukan. At yan ang tinututukan ng ating presidente ngayon. Diba? Umaalma lang, marami lang talagang kutong lupa, no, na nagninegosyo dito, especially yung mga private, okay, private company, no, na nakikiuso sa ibang bansa. Nagtaas sa ibang bansa, nagtaas din sila rito. Diba? Maganda yan sinabi mo na dapat tutukan. Asan ka? Nasaan ka? Sabi ka na namin okay lang na magpaliwanag ka, magpatotoo ka kung anong problema ng bayan. Kaso question mark Asaan ka sa part na yon? Asaan ka doon sa pagtutok ng kahirapan at pagtutok sa kahirapan ng mahaling pamilihan. Pagtaas ng mga produkto. Pagtaas ng petrolyo. Globally kasi yan. Sa mga hindi po nakakalam, globally yan. Ano talaga yan? Sinusundan po ng bawat sektor. Okay? Saan man panig ng mundo. Okay? Ano na po yan? Hindi na po mapipigilan yan. Dahil ang henerasyon po natin ngayon ay high-tech na. High-tech na. Antayin na lang po natin pag matanda na tayo, makikita nyo. Robot na sumusubo sa atin. Robot na nagpapainom sa atin. Totoo yan. Kaya, pamahal ng pamahal dahil din sa mga equipment na ginagamit, no, sa paggawa ng mga pagkain, diba? Pag-export, diba? Ng mga pagkain, ng mga goods. So, may hirapan talaga ang gobyerno na solusyonan yan. More or less, okay? Ito ang talagang senaryo dyan. More or less, wag na tayong maghangkat sa iba. Magkamote na lang tayo. Marami namang kamote dyan. Saging. Yan. Diba? Isda. Yan. Ano pa? Baboy. Diba? Visit kasi mga Chinese yan Sara Pinapasok nyo yung mga smuggle dyan Diba? Tuloy natin. Tuloy natin yung nito. Hinaing nito. Tapos na pala. So, hanggang doon lang natatapos yung video. Okay? At masasabi ko dito sa kanyang interview, wala wenta. Siyempre, asawa ka. Natural.
di ba, sasabihin mo, wag po natin pansinin. Wag po tayo dyan mag-focus. Di ba? Ayaw na lang sabihin ni Sarah na wag po tayo mag-focus dyan, mag-e-election na. Baka hindi po kami manalo. Sa tingin ko, personal opinion ko. Sa tingin ko, hindi na sila mananalo. At wala nang boboto sa kanila para makaupo sa Kongreso. Para makaupo sa Malacanang. Diba? Sa totoo lang, bumaba na po. Okay? Bumaba na po kahit papano. Paunti-unti bumababa na ang bigas. Totoo to Kasi ako, may binibilan na ako. Okay? 48 pesos. Wala na akong makitang 60 pesos ngayon. Totoo to. Legit. Legit. Wala na akong makitang 65. Wala na akong makita. Yung mga Jasmine, wala na. Oo. Diba? Pero nung panahon ng Duterte administration, magkano bigas? 65! 68! 69! Kulang na lang paabutin ng 70. Ang pinakang murang bigas, 58. Diba? Ngayon, namumudmud pa, okay, sa mahirap ng murang bigas. Diba? Merong program na inilabas ang ating Pangulo para sa mga mahihirap. Nagawa ba yan? Naisip bang solusyon yan ng Administrasyon Duterte? Ano nangyari nun? Ano nangyari po nun? Lahat gutom. Totoo naman Asan yung mga pangako? Asan? Yung mga ayuda na panis na. Yung mga ayuda pinaghati-hatian na. Magkano natanggap nyo sa ayuda? Kami nga wala Yung 10,000 kada wala kami natanggap na. Kasi, di ba, hindi tinutukan. Binulsa nung pagkaabot ng mga sa partido nila. Ayun. Tutuk! Alagas. Alala. Ayan ang sinasabi natin Mahilig kayo pumuna dito sa bagong administrasyon. Siniraan nyo, gumawa kayo ng mga fake news, gumawa kayo ng mga trolls, gumawa kayo ng ikasisira, gumawa kayo ng fake video, pulburon video, diba? Ano nangyari? Bistado. Tapos yung kalbo sa Senado na si Ratok to. Pinipilit. Na nasa drugs watch list. Si, PBBM. Mga tanga nga Diba? Mga tanga nga. Diba? Sabi nila, gumagamit daw ang Pangulo. May katibayan daw. Anong katibayan? Meron po kaming Xerox copy. So, hindi siya mako-consider. Okay, na solid evidence. Wala yung hard copy, syempre, pag may Xerox, sabi nyo nga. Pag may Xerox, may hard copy. Wala naman pagagayahan yan Pero madali pong gawin. Nagagawa ka ng hard copy, no? Ipapa-adobe mo yung hard copy tapos ipapa-xerox mo. Totoo yan. Kayang-kayang gawin ng mga IT expert yan.
Kayang-kaya. Kaya nga nagkakaroon tayo ng kasong falsification of public document. Dahil sa mga ganyan. Kaya nga mahal ang paggawa niyan. Hinanapan sila nasaan. Yun daw yung hinahanap nila. Di ba mga gago? Mga tarantado. Di ba? Mga inutil. Tapos sabi ni Bato, naniniwala ako dyan. Ay, naku po. Maniniwala ka talaga. Di ba? Siyempre, gusto nyong bumango eh. Gusto nyong siraan. Gusto nyong ma-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kayo ang maupo. Para si VP Sara nyo ang maupo. Mapatalsik si PBBM. Kaso, ligwa. Kaso, tunaw. Yung mga ebidensya nila, wasak. Hindi tumayo, di ba? Buti pa bulbul nila tayo. Matigas. Buti pa ulo ni Bato, di ba? Matigas. Kalbo eh. Panot. Nahahamugan kasi utak. Ganyan po ang epekto pag ang ulo nyo walang wabohok. Okay? Wabohok. Huwag kayong lalabas ng gabi. Huwag kayong magpapa-aircon. Lalamigin ang utak nyo. Diba? Magiging singaw. Marami talaga silang ibinato sa ating presidente. Dahil nga gusto nilang maupo si Sara Duterte. Diba? Kaya kung ano-ano ang ginawa nilang issue, ginawa nilang tira sa ating butihing presidente. Okay? Na si PBBM. Kaso nga, ligwak lahat. Ngayon, may issue sa kanila, ayaw harapin. Nagpa-drug test si PBBM. Hindi pa rin natahimik. Hindi pa rin hindi pa rin natinag. Gusto na naman ang pangalawa. Pinagbigyan na nga sila. St. Luke's na mismo nagsabi. Sabi nyo, cocaine. Sabi nyo, pulburon. Di cocaine yung pinatas niya. Nagpositibo ba? Di ba negatibo? Yan ang sinasabi natin eh. Kaya, dapat sa ating mga Pilipino, maging wais tayo. Huwag na tayong magpauto. At this time, di ba, kitang-kita natin na hindi na tayo nauto. Nakatutok ang bagong gobyerno sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Hindi po pumapatay, ha? Wala pong salvage, ha? Eto nga, may pagsugpo sa totoong mga drug lord. Hindi, ha? Kaya dapat, pag may kaso, harapin. Pag may mga bagay, okay, na dapat nyong asikasuin nyo. Hindi yung puro kudalang kagaya nito. Diba? Sa kanila, lahat ito ay political harassment, political Political harassment. Bakit? Ang presidente
sasabihin nyo sa kanya? Eh, di ba si Trillanes ang nagsabi noon? Ang dating senator, Trillanes, ang nag-akusa sa asawa mo. Hindi si PBBM. Eh kayo, mismong kaalyado nyo, mismong tatay mo na ulupong, di ba? Na siraulo, minuminuto. Di ba? Na namamakyo pa sa telebisyon. Ang nag-akusa na bangag ang ating presidente. So meaning to say, vice versa natin. Meaning to say, political harassment ginagawa nyo sa ating presidente. At sa amin lang pala. Sa amin. Oo, kasi, kalaban nyo nga pala si PBB. Paliwas nga pala ang tatay mo ron. Diba? So, same scenario. Kung sasabihin mo, Madam Sara, kung sasabihin nyo po na political harassment ang ginagawa nila sa asawa mo at sa pamilya mo, especially sa'yo, meaning to say, yung ginagawa nyo kay PBBM, political harassment lang din. Diba? Sabog. Yan ang sinasabi natin. Bago dapat sumagot, pag-isipan. Bago magpalusot, pag-isipan. Ipagpalagay na natin. Ipagpalagay na natin. Political harassment ginagawa sa inyo nila Trillanes. Ipagpalagay na, Ipagpalagay na natin. Eh, yung ginagawa ng tatay mo at ng kapulungan, ng kulto nyo, political harassment din? Ganun ba yun? Malinaw sa sinabi mo na political harassment ang ginagawa sa inyo. Eh, ginagawa nyo rin kay President, di ba? PBBM. Automatically, harassment din, political harassment din ginagawa nyo. Di ba? Kayo, sa tingin nyo guys, sa mga dyan, sa mga solid PBBM na supporters natin dyan, tama ba yung paliwanag ko? At tama ba yung paliwanag niya? Ano sa tingin yung tama? Vice versa lang. Vice versa. Diba? Kaya dapat matuto tayong mag-obserba. Hindi porke sinabi na ganito, ganyan, maniniwala ka na. Lalo na pag ito ang mga nagsalita. Talagang political harassment. Di ba, madam? Kaya, maging alisto. Maging tapat sa serbisyo, madam. Lahat ng sinabi mo, natutukan, parang hindi nagawa ng tatay mo yun, Nagawa ba yun? Nagawa? Oy, alam pala niya problema, ba't di niya sinabi sa tatay niya? Diba? Pusang galata. Ba't wala nagawa yung tatay niya? Diba? Kasi ang alam ng tatay niya, papatayin ko kayong lahat. Diba? Yun ang dialogue ng tatay niya. Papatayin ko kayong lahat. Yun ang solusyon sa kahirapan. Patayin na mahirap. Diba? Yun ang solusyon sa nagugutom. Patayin ang nagugutom.
Yun lang yung kinaya ng utak nila eh. Yun lang kinaya ng sustansya, ng pag-inom nila ng Robitussin. At pagsundot ng Medicol. Ay, Diyos ko, Kartimar. Pusang gala. Nagsasabi sila ng mga ganyan na ganito ang problema, ito problema. Ba't hindi nasolusyonan ng tatay mo? At gusto mong iparating sa mga Pilipino, na yan ang problema, okay? Yaan ang hindi masolusyonan ng bagong gobyerno. Ganun ba yun? Ba't hindi mo isa? Kung hindi masolusyonan ng gobyerno, okay, ipagpalagay natin. Hindi masolusyonan ng gobyerno ngayon. Nasolusyonan ba ng tatay mo? Mas marami nga mahihirap na pinatay no. Kaya nga madadampot na tatay mo ng ICC. Di ba? Dahil nga sa patayang kaliwat ka ng salvage, kaliwat ka ng nanlaban, kaliwat ka ng nakabitin sa poste, natagpuan sa kanal. Yaan pala solusyon ng tatay niya. Regarding sa kahirapan, ang patayin ang mahirap para wala nang mahirap. Di ba? Tataba ng utak. Diba? Tapos, sabi ng tatay niya, putang ina, I hate drugs. Papatayin ko kayong lahat. Bakit buhay pa si Pulong Duterte? Kala ko ba papatayin mo lahat? Lahat ng drug lord, kulin mo. Diba? Sabi ni Jimmy yan, sabi ni Jimmy. Paano nyo lulusutan yan? Paano nyo lulusutan yung issue na yan? Paano nila susolusyonan? Paano? Pakinggan natin. Kalataps, makikita niyo naman, lumabas siya, umalis sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung yung dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Yun ang solusyon nila sa problema nila. Tutukan natin ang kahirapan. Huwag natin pansinin yung issue namin. Ganun po yun. Huwag nyo pong tangkilikin ang issue ng asawa ko. At yung pondo ko. At yung pagdampot sa tatay ko. Tutukan nyo po yung kahirapan. Sa makatuwid, yan po yung, yan po yung nakikita nilang solusyon. Huwag nating pansinin yung issue nila. Sa makatuwid, manawagan. Sa makatuwid, i-divert sa kahirapan. Diba? Kaso, pakialamero kami. Wala ka magagawa. Botante kami. Taxpayer kami. Pilipino kami. Tayo lang magkakaututang dila rito Alangan na kayo lang nagdadaldal dyan. Kami, bawal. Kayo, nagbibigay kayo ng opinion nyo regarding sa bayan. Kami, bawal. Parang hindi tama. Yung mga nagrarally nga dyan, kaliwat kanan Pinakailaman ba ng ating presidente? Karapatan nila yan. Kahit
dyan na walang merienda after ng rally. Magkanda ulul-ulul sila dyan. Diba? Wala. Walang pakialam ang ating presidente dyan. Dahil ang nasa isip ng ating presidente, paunladin ang ating bansa. Kagaya ng sinasabi mo na kailangan tutukan, kahirapan. Na hindi nagawa ng tatay mo kasi ang habis, pumatay. Ha? Hayop na sports yan. Dapat pala sinali natin yan sa Paris, Olympics. Ha? Dapat pala. No, oo nga, no? Ang galing ah. Hindi natin naisip yun ah. Dapat pala, natin, no? Sinuggest natin sa ating Pangulo. President, PBBM, may suggestion po kami. Ano yon? Pwede po ba natin, no? Isali sa Olympics yung pagpatay? Pagpatay ng ano? Pagpatay po ng mahihirap. Anong pagpatay na? Bagong sports po yun. Hindi sports yun. Yun po ang sports ni Duterte. Yun ang kanyang hobby. Doon nga siya pinagpapawisan eh. Diba? Baka nga almusal niya yun eh. Habang nagkakape, no, nagta-target shooting. Papatayin ko kayo. Ay, naku pa, Diyos ko, Kartewa. Ang tatalino talaga nila. Sa sobrang talino nga nito ng, no, vice president nila. Vice president nila to kasi tayo, wala tayong vice president eh. Yun talaga nakakaalam ng totoo. Wala tayong vice president. So itong hanash nila, di ba? Ang sabi niya, wala po akong alam sa trabaho na yan. Hindi ko po alam yung binigay sa aking trabaho. O diba ang taba ng utak? Tinanggap mo yung binigay sa'yo ng presidente ng Pilipinas. Nahawakan ng Department of, diba, Education or DepEd. Pusang gala, in the end of the day, sasabi mo, wala po akong alam sa pinasok ko. Ang sarap mong hampasin ng libro. Tapos panguyain ng one by one. Tapos tusukin sa mata ng Mongol. Pusang gala ka, nagdadahilan ka sa amin na wala kang alam. Pero nung tumakbo kang vice presidente, alam mo, natatakboyin mo vice presidente. Oh, yung pala hindi mo alam ang trabaho ng vice presidente? Binigyan ka na nga ng trabaho bilang vice presidente. Ang dali-dali na lang yan, DepEd. Ha? Tututukan mo lang yung eskwelahan. Tututukan mo lang yung mga patakaran dyan. Yung ahensya na yan. Pauunladin mo lang. Hindi mo nagawa. Tapos humihingi ka pa ng pondo? Hindi ka na pagbigyan, siniraan mo presidente? Oh my God! Diba? So kayo guys, ano ang masasabi nyo sa interview na ito? At ano ang masasabi nyo sa issue na ikinaharap nila ngayon? Comment down below. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating bayan, sa ating bagong Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat dahil sa ating Pangulo,
kayo ang bida. Tayo ang bida. Kaya ginagawa ng Pangulo, ating bagong Pangulong PBBM, no? Na gawing maayos, gawing makabuluhan ang kanyang bansang sinilangan. Mag-iwan ng magandang legasiya dito sa Pilipinas bago matapos ang kanyang pagre-retiro. Diba? Nasimulan ng kanyang ama. Kaya tulungan po natin, paunladin ng bayan, tulungan po natin ang ating mga sarili. Dahil hindi po kaya, no, ng gobyerno na iaasa natin lahat. Ultimo kahirapan natin, iaasa, kakainin natin pang araw-araw, iaasa natin sa gobyerno. Kahit sinong umupo, walang mangyayari pagka ganyan ang mindset natin. Baguhin po natin ang mindset ng bagong Pilipinas, bagong mukha.